Uh, uh, oh my gosh, nahilo pa ako. Mataas na tayong viewers. Mataas na tayong viewers. Putahin ako sa ito eh. Mataas na tayong viewers. Alam niyo naman yan. Tingin mo na ko eh. Mataas mo na kang viewers. Sorry nahilo talaga ako. Nahilo pa ako kasi nag-upload kasi ako ng vlog na nag-upload ako ng vlog na nagpatattoo ako na nagpa-general anesthesia ako. At tapos kasi yung madaling araw. Tapos, ayun, na oras na. May tama pa yung utak ko, ganun. May tama pa yung utak ko sa anesthesia. Sobrang hilong-hilo talaga ako. Kaya nakawak pa ako dito. Nagpatattoo kasi ako kay Doc Yapi. Kaya hilong-hilo pa talaga ako. Nakakalma ako kasi yung puso ko sobrang nagpapalpitate ako sa mga narinig ko. Wait lang. Hindi mo payag na gano'n. It's a prank. Gusto mo ng mindfuck? I'll give you mindfuck, putang ina. Okay, ganito yan, no? Hi guys, Zainab. Nag-post ako, sabi ko sa kanya, okay, apology accepted. Parang wala na akong dapat sabihin. Pero ang totoo, ang dami-dami kong dapat sabihin. Kasi hindi niya ata natatandaan o alam na may kasalanan din siya sa akin way back 2018. Pero, eto yung regarding sa issue ni Zainab at saka ni Wilbert, sila yun eh. Alam mo yun, hindi ka rin para makisali doon. Kasi what's the sense, diba? Gusto na naman pumira ng tao, may anak yung tao, ginagago siya ng tao. So, alam mo yun, kanya-kanyang diskarte sa pera eh. Ngayon kung paano mo na lang tignan yun, kung paano niyang pinirahan si ganito, kinatan si ganyan, sila na yun, shit nila yun. Wala ako doon. Andito ako ngayon, sasabihin ng mga tao kung nakikisali ako. Kung hindi naman nadadrag ang pangalan ko, hindi ako makikisali. Ngayon yung kila Anthony Rodone, siya kila Anthea, makikisali ako kasi best friend ako. Hindi mag-asal tayong mga yon, okay? Hindi mag-asal tayong sila Anthony kasi yun eh, mapuso yung mga masyadong mababait. Best friend ko yun, talagang kailangan ng backup nun. Hihinga lang ako. Ito, totoo ang chismis. Totoo, nagpapatawad ako kay Zainab. May anak ka ng tao, naiintindihan kita, sinabihan mo ako ng trash, pero ang hindi ko matanggap at hindi ka siguro mapapatawad dahil hindi ko naman hawak ang utak ng iba ay ang sarili kong pamilya, ang Toro family para tawagin mong trash. Na ang Toro family, bawat isa sa amin binibigyan ko ng spot. Hindi ako lang yung bida. Okay? Hindi ako, may bata dun eh. Ando sila Ina, sila RJ, si Tyronia, sila Happy. Tatawagin mong trash yung pamilya ko. Mali ka dun, tol. Mali ka dun. Alam mo, si Zainab, mabait to eh. Nag-message pa yan sa akin dati. Ayan. Nag-message ako sa kanya dati. Ayan, Zainab Haraki yan. Siya yan. Nag-message ako, sabi ko sa kanya, fake account, may nag-send lang. Ay, nabasa ko na post mo, fake page pala to, okay, pasensya na sa abala. Nag-reply siya sa akin, ayan, screenshot nyo na lang. Ganyan po kabait si Zainab. Ngayon siya kabait. Ang sabi niya, okay lang po, opo, fake account yan, kaya lang ako nag-post because of that. Ayoko makisali sa problema, etc. Ayoko makidamay, babae ako, alam ko kung ano yung totoo. At kilala ko sila, kung magagalit ako sa lalaki, hindi sa inyo o kanino una pa, sila agad yung may mali doon. Pareho lang kayong biktima ni Gago, which is si King Badger. Noong time na yun, ang tagal na nun. So, ang tagal na ito. 2019 to ayun lang, pasensya na. And I hope okay, God bless you. I hope you're okay, God bless you. Sabi ko, nako, okay lang, kinder ko lang. Salamat sa pag-unawa. Congrats din na lang pasamu yung sayo. Okay, nag-message siya sa akin ulit, March 26, 2019. Siya nag-message, kaya mo yun ate,
Hayaan mo mapahiya yung gagong mga siraulo sila eh. Manahimik na tayo. Manahimik man tayo, sila at sila pa din gugulo. XB goals, tapos hindi kikibo pag nagkalabasan ng baho. Ingat lagi. Totoo naman. Totoo naman ganun kasi talaga sila. Okay. Natawa ako sa XB goals ha. Alam mo yan, salamat haramdam. Kung hindi ka one-sided, God bless sa'yo. God bless sa'yo, kita ko naman masaya ka. I'm also happy for you. Yes, alam mo naman ugali nila iisa, hayaan magiging happy ka din, pray lang. Alam mo itong message na to, na-appreciate ko sa sign up dito. Sobra, kasi isipin mo, nasa thinking niya na parehas kaming biktima ni Gago. Doon may mali ako, inamin ko man, malandi ako, uto-uto ako, bobo ako talaga, noon. Pero inamin niya na parehas kaming biktima. Tapos ngayon, ang reason is, kasi friend ko si Ate Jelay eh. Diba? Sabi niya sa video. And, ang sabi ko dito, thank you kasi hindi ka one-sided. Pero sa part na to, I think you are one-sided. Kasi kaibigan mo na eh. So okay, ang sister niyo pala ay kampihan. Kampihan kayo. Walang problema. Alam mo, hindi man ako napatawad ni Jelay, naiintindihan ko. Nasaktan ko siya. Hanggang ngayon, palaging sorry ang nasa puso ko. Walang problema. Alam mo yun, kung naging one-sided ka na ngayon dahil bawal kitang ikulab eh. Kasi si Ate Jelay, ganyan-ganyan. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko yan. Maraming artist na ayaw makipag-collab sa akin. I understand. Si Sign Up talaga, ang reason niya is, kaibigan niya si Jelay. Okay? At naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko. Magkaibigan kayo eh. Ang sister niyo kampihan. Paulit-ulit ko sinasabi. Pasensya na kung ganito ang magsata. Kasi nahihilo pa talaga ako kasi nga galing ako ng general anesthesia. So, kung ganun ang sister nyo, walang problema. Tinawag mo akong trash, sorry ka na damoy ako, walang problema. Pero yung pamilya ko, bakit kailangan tawaging trash? Bakit gano'n kami kailangan tignan? May mga bata doon. Mali yun, tol. Mali yun. Bakit gano'n yung tingin mo sa ibang kapwa mo social media artist? Halos, eto tingnan nyo yung YouTube ko. Halos wala ako nakakakulab. Ang nakakakulab ko lang yan, si MG, sila Merk. Yan lang, tol. Yan lang. Recently, nakakulab ko si Chad. Natutuwa ako. Siya yung nag-approach sa akin. O sige, baka maging open ako. O sige, last time, kinakabahan ako. Pero, o sige po, kay Miss Alex G. Walang problema. Pero sobrang bihira ako makipag-collab. Dahil unang-una sa lahat, hindi din naman, yung kung may reason ka na ayaw mo makipag-collab sa akin, putang ina ako din, may reasons din ako kung bakit ayaw ko makipag-collab kung kani-kanino. Lumalabas na nga sa social media kung ano yung totoo, kasi ayoko ng bayaran, ayoko ng gamitan, putang ina, gusto ko pag nakipag-collab ako, yung tropa ko talaga, yung solid na mag-e-enjoy ako, hindi tumatawa kami sa camera, for the money, for the content, tas putang ina sa totoong buhay, magulo, siraan, fuck that shit. Fuck that shit. Fuck that shit. Ayoko nang ganun. Pinipilit ako ng mga tao, makipag-collab ka kay ganito, makipag-collab ka kay ganyan. Ayoko. Kasi ayoko ipapakita ko sa inyo kaplastikan. Sa bandang huli, ang gulo. Sarili ko ng totoong best friend ko, si B, nagkakagulo kami. Totoo yun. Diba? Nakita nyo yun at nilabas ko yun, nilabas niya rin yun. Hindi ako nahimik ako, hindi ako nagsalita, pero nagsalita siya. Nagsalita lang din ako pabalik. Alam mo yun? Ito kasing social media to, yung YouTube world na yan, tangina kailangan mag-ingat kasi nadala na nga kami nila Anthony Jamie. Yan, yung dalawang best friend ko na yan, nadala kami. Noong 2016, tinalikuran kami ng lahat, kaya kami lang, kaya ilag na ilag ako. Hindi ko pangarap makipag-collab sa inyo para makipag-plastikan. Kung tropa kita, iko-collab kita. For example, yung nakaraan, oh my God, Miss Karen Davila nag-approach siya sa akin. Okay, sige, baka ako, Tony, kinakausap ako ng management, baka po pwede maging open ka naman kahit paano. Pagbigyan mo sila, kahit ikaw lang yung tumapa ka channel nila, then pag nakita mong okay, sige, i-collab mo ng konti sa channel mo. So, okay, sige. Sobrang okay ni Miss Karen Davila. Regardless the issue sa politics, hindi kami doon nag-uusap. Nagkausap kami sa buhay. Okay, sige, collab kami ni Miss Karen. Kasi natuwa talaga ako sa kanya at sobrang okay niya sa personal. Ganon, si Miss Alex, meron kaming collab. Okay, eto, respect kay Miss Alex G. May collab kami, nag-tour siya sa bahay. After noon, sige, collab din ako sa'yo, tuwan-tuwa ako. Sobrang sayang kasama ni Alex G, gustong-gusto ko siya. Ang ginawa ko, ako naman, Tony Toxic, ginaya ko yung Tony Tox. Tinanong ko siya ng mga bastos kasi this time naman yung Tony Tox is walang kwenta. Then, sinabi niya sa akin na Tony, baka pwedeng alisin yung ganito. Kasi ang babastos ng mga tanong ko sa kanya eh. Kasi Mami Oni, di ba?
may pagkapasos yung bibig ko. Ang ginawa ko, Miss Alice, walang problema, hindi ko na i-upload. Kasi hindi ganun pinagkakakitaan ng kaibigan. Kapag kaibigan ka, but I understand that that is your work, that is your shit. Gets ko yan. Ang pinupunto ko lang naman dito, kaya hindi ako nakikipagkulab basta-basta. Kung may reasons ka, may reasons din ako. Hindi ko bipilit ang sarili ko sa iba. Ang dami nang nanghaharang sa akin, nakakatawa. Hindi ko, wala kayong masyadong makikita na butang ina, nakikipagkulab ako, ganito. Walang shit na ganun. Wala, kasi gusto ko hanggat maaari, kakilala ko, okay sa akin. Alam mo yun, yung pera kasi putang ina, nakikitaan yan eh. Kahit ako, tangina, ba't ba ako nandito sa Facebook ngayon? Hindi ako magagamit ng issue para perahin ko. Kaya dito ako nagla-live, what eh, di ba? Okay, ito na. Sign up kung nakikinig ka. Kung nanonood ka, o isa sa mga bata mo nanonood, alam mong nangyari to dahil dumating ako nun. 2018 may kasalanan ka sa akin. Lalabas ko to. Alam mo kung bakit? Kasi lalabas ko din yung bangko mo. Hindi ako pupayag na sasabihan mo yung pamilya ko ng trash. Hindi trash ang pamilya ko. Pwedeng ako, pero hindi ang putang inang anak ko. Kung pinoprotektahan mo yung anak mo, mas proprotektahan ko yung anak ko. Ha? 2018. Nagpaalam sa akin si Rob. Jowa ko pa siya ng time na yan. Okay, sabi niya sa akin, asawa, punta ako kay Cha. Sinasama ako ni Cha sa Urban. Paisin natin kwento Dumating si Cha doon, kasama si Rob. Pinakilala niya si Rob sa lahat. Yung pinsan ko, si DJ Cha Panganiban, pinakilala niya si Rob sa lahat. Then magkakainuman kayo, kasama ka doon. Lasing na lasing ka, girl. Lasing ka. Doon nagkasama na tayo dati sa isang event. Then hi, hello, okay naman tayo. Nagkaanuhan naman. Umiwas ka sa akin dahil naging friend mo yung galit sa akin hanggang ngayon. Naiintindihan ko. Pero nung time na yun, wala ako. Pumunta si Rob doon. At ang nagkwento pa sa akin to, lahat ng tao sa paligid mo nung time na yun. Pero may naabutan ako. Okay, so pumunta si Rob sa isang bar sa Urban at nandun ka, nagiinom ka. Ngayon, umiiyak ka. Umiiyak ka kay Kastakling. Umiiyak ka. Pero may jowa ka nung time na yun. Hindi ko alam kung sino, pero pinipost mo siya that time na masaya kayo. Social media shit. Okay? So, pinopost mo yun na masaya kayo, tapos umiiyak ka dahil kay Kastakling na hinawaan ka niya ng tulog. Which is, nasabi mo naman na. Nung time na yon, sabi ni Cha, nagmagaling yung pinsan kong tomboy, bad trip ako. Uy, Saina, huwag ka na umiyak. Eto si, Kuya Rob magaling mag-advise. Kausap ko si Rob dun sa phone, may hawak siyang phone. Kuya, ano yun, nakikinig lang ako sa mga nangyayari. Bigla kang lumabot kay Rob, iyak ka nang iyak sa kanya. Okay lang, sige lang, magpa-comfort ka, kahit ang baho ng hininga mo ng time na yun. Iyak ka nang iyak sa kanya, si Rob lumalayo sa'yo kasi nga medyo amoy, ewan ko kung ano. Tapos umiiyak ka. Yung yung hinaloka talaga ako, is habang iyak ka ng iyak, biglang umalis si Cha, naiwan dun si Rob. Kasi iba yung taga, di ba, yung mga bading mo sa paligid, iba yung taga-lighter mo, iba yung taga-bayad mo, iba yung mag-aabot sa'yo ng alak mo. Ganyan sila yung mga galamay mo. Kitang-kita ko, putangin na dumating ako. Na-late na ako, sabi ko, ano nangyari sa si Rob? Pagtingin ko, ikaw ginawa mo to. Kahit kasuhan mo ako, nakita ko to. Tumayo ka. Tapos, gumanon ka kay Rob, tapos inangat mo yung shirt mo, binaba mo to, halos nakita na yung pokelya mo. Halos nakita yung bulbul mo. Ay, yung pokelya mo, kasi nakita na yung bulbul mo eh. Ngayon, sabi ko kay Rob, umalis si Rob, nagpaalam na sa lahat. Sabi ko, ano nangyari? Lumabas ako. Ano nangyari? Bakit may pinapakita sa'yo? Hinayaan mo naman. Ang sabi sa akin ni Rob, umiiyak ka daw dahil kay Kastakli at ang sabi mo, nahawaan ka at na-operahan kang something na may tahi ka dito na hindi ka na magkakaanak dahil sa kanya. Kaya pinakita mo na kay Rob ng gano'n. Hindi ako nagsalita, bakit? Hindi, lasing lang. Baka lasing lang si Zainab. Kaya pinakita niya yung gano'n niya. Siguro pinapakita niya yung tahi niya dito na may something na napasobra lang ng buka. Di ba? Kaya halos nakita na yung ari. So, kinaya ko na lang. Hindi na ako para... Baka lasing huwag ko nang patulan. After that, anong mga nangyari? Kahit saan ako pumunta, tangina, mapa-sponsorship, lahat nagsusumbong sa akin. Sorry to say pero lahat ng sumbong sa akin, alam mo, Miss Tony, buti ka pa. Si Zainab, alam niyo po, sobrang attitude po. Inaano pa kami, nagaganituhin kami, nagaganyanin po kami. Si Zainab, nag-inarte ng photoshoot, tapos umiiyak na nga po kami sa gilid kasi natatakot po kami sa kanya. Pagbabasok siya, huwag niyo kami picture na, ayaw ng picture, ayaw. Sinisigaw ko yung mga staff. Siguro kasi anong brand ng iba pag sinabi ko kung anong brand yon,
kung sino yung mga pinopromote mo na nakakapunta din ako. Tangin ako totoong tao ka. Sige nga, aminin mo nga. Aminin mo na yung balakang mo turok. Huwag tayong plastic dito, puta. Hindi yung sasabihin natin sa social media na wala akong planong baguhin sa sarili ko. Tapos putang ina, binabagong pa unti-unti. Huwag tayong ganun, pre. Alam mo yun, kung ikaw, pakiramdam mo, takot na takot ka mawala ng subscribers, puta, ingatan mo yan off-cam. Ingatan mo yan off-cam. Makisama ka ng maayos sa iba. Hindi ko lang mabanggit yung mga pangalan ng mga tao na yun, pero putya, ang dahilan mo lagi, depression mo, siskastakli, putang ina. Gets ko naman na may ganun, pero not all the time gawin mong valid yun. Lagi yun. Tsaka, ina, ito, may nanonood sa akin. Diyan, J. Isidro. Putang ina, grabe mo ilaglag sa akin bata mo. Huwag mo akong aanohan na bata mo yan. Tropa din kita, kilala kita. Tol, bata mo yan, alaga mo yan. Pero ikaw mismo nagreklamo ka sa akin na sinigaw-sigawan ka yan sa isang resort. Ang ina, pinapahiya ka sa harap ng maraming tao. Yang mga nakapaligid sa'yo sa hinap, ingatan mo din. Ingatan mo din kung sino mamandakong pag-atiwala. Ano, sino bang dapat pakitaan mo na maganda. Eh, ito naman, advice lang naman to. Sa putang inang hindi naman tinatanong ng Tony Fowler. It's a prank, tol. Hindi ako papayag na tatawagin mong trash ang pamilya ko. Sino mas trash ang ugali ngayon? Sino ba? Ako, makikita niyo ako, sige, pwede akong mag-breakdown, pwede akong magalit, pwede akong magkamali, pwede akong maging toxic minsan para sa mga best friend ko, pero never ako magpapakita sa inyo na putang ina, eto ako. At saka tigilan nyo ito sa mga nanonood naman, tigilan nyo yung kaka-post or kaka-comment ng, alam mo kayo mga vlogger, hindi kayo tumutulong. Tangina, napakaganda ng project ng Fab ko. Lahat yun, pagtulong sa aso sa mga tao, hindi po kasi talaga po pwede, sa totoo lang, na pinapost or video ng mga vloggers ang pagtulong. Hindi, dati ginawa ko yan pero mali. Kasi poverty porn yan, tol. Mali yun. Hinihiya mo yung iba na mahirap sila at pinibigyan mo. Kaya ako, hindi na ako nag-post ng ganyan. Ang akin na lang, thankful na lang ako yung mga personal na nagpapasalamat sa akin. Hanggang doon na lang ako. Pero yung awa nyo na Wilbert tulungan, shit nyo na yan. Ang akin lang, sino bang mas trash ngayon? Dahil hindi ako papayag na tatawagin mo yung pamilya ko na trash. Nakilala ko si Skastakli, sa totoo lang, sa totoong buhay, sobrang bait niya, wala akong masabi. Ilang beses ko nakasama yan si Daryl, may inuman, may gala lang, or may event, ganyan. Sobrang bait. Hindi ko alam na ganyan siya as a partner sa'yo or what. Siguro nga, baka babaero siya. Di ba nakita pa nga tayo natin, sobrang tagal na kasama pa ni Skastakli. Ako masasabi ko, ang dami nagkasabi sa akin, kasi ugali niyan, kaya ginanyan ni Skasta. Parang naman sa akin sa partner, kasi ang daming umiepal dito about kay Skastakli. Hindi dahilan pa rin yung kung may ugali yung tao para gaguhin mo. Iwanan mo kung hindi mo na kaya. Pero yung para gaguhin mo, mali yun. May bata. Pero again, ang akin lang dito, babalik lang ako ng babalik sa may kasalanan nga sa akin noong 2018. Pinalampas ko yun. Pinalampas ko yan, sign of Harake. Nangyari yun, kita-kita ko Nag-away kami ni Rob noon, pero kumalma ako. Sabi ko, baka lasing, ganyan. Tapos ito ba yung, sorry, may nakalimutan ako. Ito pa yung matindi. After mong gumanon, tinawag ko si Rob, nag-usap kami. Lumabas siya kay Cha. Alam na tao sa paligid mo yan. Andun din yung dati mong best friend. Sino ba to? Si Melvin. Nakita na rin yun. Naggumanon ka. Okay, lasing ka. After nun, bumalik si Rob para magbabay na lang, di ba? Anong nakita ko sa'yo? Nandun ako sa gilid. Hinahalikan mo kung sino-sinong babae. Nakikipagaligaw ka pa, pati sa tropa ko kay Hill, yung tomboy na mataba. Gulat na gulat ako, oh my God, lasing na lasing si Bakla. So okay lang, sige, pwede naman tayong lahat ganun malasing. Pero tol, tangina, huwag tayo magmamali sa social media. Iiyak ka na naman dahil sa ganito. Ganito na naman na nasasaktan ka. Hindi lang ikaw yung may nararamdaman, i-validate mo rin yung iba. Alam mo yun, may mga mali ka rin gawain. Sige, nawihi ka ng pasensya kasi putang ina, napahiya ka with SS. With SS yun pare, anong laban mo dun? Wala. Unless maglabas ka din ng SS mo na, oy, wala akong sinabing trash yung Toro family, Diba? Putang ina, maglabasan tayo ng putang na totoong ugali dito. Hindi yung puro, arat na, tara, tangina. Puro ang bait-bait sa media, diba? Ang akin lang, tangina, gaganito talaga ako. Tinawag mong trash yung pamilya ko Hindi kami basura. O sige, ako. Pero hindi pamilya ko. Huwag mong idadamay ang pamilya ko, dyan ako nangigil. Dahil pinaghirapan ko yan. Kung pinaghirapan mo yung team mo,
Na hindi ko naman nakikita kung sino doon, ikaw lang naman ang bida? Ay, pamilya ko, puta, pinaghirapan ko yun isa-isa. Hindi ako nakikipag-collab dahil gusto kong sumikat lalo. Hindi rin ako makikisawsaw ngayon kung hindi nabanggit yung pangalan ko, tol. Kaya kong mag-grind ng ako lang. Halos wala kang makikita nakakulab ko kasi takot ako dyan. Kasi nga ganyan. Isipin mo, pinotektahan mo si Jelay sa akin. Ayaw mo i-collab si Tony Fowler para kay Jelay. Pero tangina, tinatawag mong lutang. What the fuck? Shush ka lang? Sabi mo, lutang yan, shush ka lang? Tangina ang plastic mo, pre. Tingin mo maniniwala ako sa'yo na hindi mo kami tinawag na trash. Sarili mo ang dolay na kaibigan mo, tinawag mong lutang. Tapos ako, hindi ako maniniwala sa'yo. Mas lalo ako maniniwala sa'yo. Kay Wilbur sa sinabi niya na yun. Tol, minsan nakakatapa ka ng pagkatao, hindi mo lang alam. Minsan nagpapalipas lang din. Alam mo yon? Wait lang, pads lang ako. Nagka-palpitate ako eh. Kung anong lumalabas ng bibig ko, eto yung walang cut, eto yung walang pause, putya. Diba? Wag, tol. Wag yung pamilya ko. Wag. Ang daming bata sa pamilya ko. May nangyari pang ganito. Si Rob lasing. Bobo rin yun eh. Nagkukwento siya sa kumpare niya about kay Zainab, ganyan. Mali naman ni Rob yun, kinukwento niya. Uy, alam niyo sa Zainab, yung lasing ganito, pinakita sa akin yung ganyan. Na-snitch siya ng isang ampon niya, binidyo tapos in-upload. Napanood yun ni Jay Isidro. Kinasukan mo si Rob. Mali naman ni Rob yun, dapat hindi niya kinikase and tell. Pero alam mo nangyari yun, tol. Alam mo yan. Hindi na ako mag-expect na may message mo ako, mag-sorry ka. I think you've got pride. Like your friends. Ngayon, anong babato mo sa akin? Pokpok ako dati. Yes, present! Ano ako, naging kabit ako dati? Yes, present! Di ako proud, pero putang ina, hindi ako naglilihim. Hindi ako nagpapanggap. Bato mo lahat. Ano pa bang babato nyo sa akin? Diba? Lalo na kung ang social media ay ang vlog natin ay about life update. Lahat sinishare ko. Ang akin lang, ayoko talaga ng ganun. Kasi kung kakantiin mo kahit ng salita at kumalat sa media na trash ang pamilya ko, na walang ginagawa sa'yo, tangina, grabe naman tingin mo sa aming mga social media artists. What the fuck? Ano naman kung 13M ka lang? Para sa akin lang yun. Number lang yun, tol. Siguro pwede hindi tayo parehas ng kinikita kasi malaki yung sayo, pero pare-parehas lang tayong tao, pare-parehas lang tayong tumatae, pare-parehas lang tayong natatrabaho para sa pamilya, but never kang titingin sa iba. Tatawanan mo si Wamos, nakakatawa naman talaga si Wamos. Pero tangina, napakabait nun pag nakilala mo. Yung tingin mo sa kanila, tingin mo sa amin, basura. Ang pangit naman nun, tol. Influencer ka, tas ganun ka. Di ba? Hindi naman dapat ganun. Alam mo ang lesson dito? Yung sinasabi mo kanina sa live mo na ang lesson is mag-ingat ka sa mga taong makakasama mo. Iba yun sa ingatan mo ang mga kasama mo. Magkaiba yung mag-ingat ka sa nakakasama mo, sa ingatan mo sila. Pero pareha siyang tama. Pero ang pinaka-lesson dito, Zainab, para maintindihan mo. Kasi bata ka pa eh. Niintindi kita. Katotoo lang. Kanina nga kumakalma ako pero ayoko kasi talagang na ano yung pamilya ko eh. Alam mo yon. Kaya parang siguro okay lang din naman pumalag. Ang tamang lesson kasi dito, huwag kang masyadong mataas ang tingin sa sarili. Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Huwag yung mga nagsasponsor sa'yo, etc. Ingatan mo sila. Pakitaan mo ng pa-thank you pagmamahal. Alam ko yung mga team mo na yan, magre-react yan. Pero alam niyo sa sarili niyo kung papaano. Di ba? Alam niyo kung papaano. Yung sinabi ni Wilbert na lalabas. Totoong lalabas talaga yan. Kasi ang dami mo nang na ganyan. After nun, di ko alam kung nakakalimutan mo na ginawa mo yun sa jowa ko nung time na yun. Jowa ko kasi nung time na yun eh. Wala naman nakagka-message dati, pero wala kang ano-ano. Diba? 2018 natin, 2019. Basta ganun yung nangyari nung inuman na yun eh.
Hindi ko matandaan kung 18 or 19. Binabawi ko yung part na yun. Basta yung sa inuman na yun. Kasi naging kami ni Rob 2018 eh. 2019 yung ata yung may shit. Hindi ko na matandaan. Pero alam mo, nakisama lang siya na maayos. Reply lang ako. Na ganyan-ganyan. Pero, yun lang. So, kung tatawagin mo kaming trash, gusto ko din ilabas na isa ka rin malaking basura na takot mawala ng subscribers. Takot na takot. Kaya, live agad, explain agad. Diba? Takot na takot eh. Sabi ko pa naman nun napipikon na ako. May time kasi, di ba na, naiinis ako. Nakisali pa nun si Donalyn. Ganunan ako. Sa Twitter. Sabi ko ba, buti pa to sa Sainab, hindi nakikisali. Buti pa to, hindi kampihan. Tapos ngayon, papakitaan mo ako ng ganyan. Wala akong ginawa sa tol. Wala akong inano sa'yo. Kahit nung magrarampa tayo noon, ay hindi kasi ako ganyan eh. Hindi ako nag-uubad, ayoko nang masyadong ganito. Tapos putang, dumaan akong urban, ay taray kita, sumasayo ka, naka-picture, nag-twerk ka doon, nagda-dancer ka for 1K. Mami, ka-plastic ka. Huwag mong sabihin hindi yan totoo. Ha? Huwag mong sabihin hindi yan totoo. Kahit itanong mo kay Goldie at lahat ng nakapanood nun. Huwag tayong mata ko yan, no? Kita ko yan, hindi ako magalag dito para siraan ka lang. Pero ginagawa ko dahil ginagawa ko din dahil sinabi mo trust yung pamilya ko. Pero nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko didelete to, huwag kang mag-alala para masimulan mo ulit kung nanonood ka. Kwento mo yan, kaya masama ako dyan. Siyempre, ito naman yung side ko naman. Hindi naman po pwedeng ganun-ganun lang. Akin, okay lang eh. Pag siguro kung ako lang, Tony is a trash. Okay lang. Ano lang, basura eh. Diba? Itsura ko nga, groggy pa ako sa gamot. Okay lang. Ako, sige lang. Pero wag naman yung Toro family. Naghihirap yung mga yun, kada content nila, kada trabaho nila. Pinaghihirapan nila lahat. At ang matin sa Toro family, wala silang kinalam. Umangat sila ng ganun. Kahit sabi mo, 1M, kahit sabi mong 2M, 500K na hindi sing taas nyo, hindi nakipagkulab, hindi nakipagplastikan, hindi nakipagbayaran. Kaya wag mo sasabihin trash ang Toro family. Paulit-ulit kung dudukduk sa'yo yan, girl, ha? Paulit-ulit. Ngayon, i-deny mo nang i-deny. Sige lang, i-deny mo lang nang i-deny. Siyempre, i-deny mo yan. Hindi ko sinabi yan, hindi ko ginawa yan, hindi ko... Sige lang, girl. Sige lang. Kasi ako, alam ng mata ko ano nakikita ko. Kitang-kita ko. At dinig na dinig ko. Ang mga chismis, kahit saan ako magpunta, isa at isa lang ang kinukwento sa'yo. Miss Tony, bakit po kayo ganyan? Bakit po si ganito, ganyan, nagkukumparahan? Sabi ko, ako pa nga nag-expect puta. Panganak lang ng tao, syempre na anuhan din, may problema. Tindihin na lang, pero all the time. All the time. So, yun lang mga nanonood sa akin. Hindi ako kakante pag hindi ako nabanggit. Hindi ako magsasalita kung hindi ako nadamay. Nandito lang ako para magsabi ng kung may katotohanan ka, mas katotohanan tong shit na to. Huwag tayong alam mo yan. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ko nga sa'yo, tawahin na akong kahit na malandi, pok, toxic, problematic, pero hindi ako sinungaling. Hindi ako sinungaling. Ngayon, kung totoong sa bagay, wala siyang bayad. Kung totoong hindi pride ang pinapairal mo, kahit napahiya kita, alam mo may kasalanan ka sa akin. Sinabi ko na dito, dahil bakit? Tawagin mo namang trash yung pamilya ko, di ba? Paulit-ulit na lang ako. Wala nang wala nang sense tong life ko. Sige na, yun lang. Wala na din naman ako masasabi. Actually, meron pa pala. Pero, tsaka na lang. Isa pa, alas na. Ay, Sashna Laparan watching. Hi Sashna, napakabait po ni Sashna. I-collab niyo po yan. Sobrang bait niya na artist na yan. Nung nagka-issue ako, nag-message siya sa akin at sobrang kinomfort niya ako kahit hindi niya pa ako kilala. Alam mo yon, sobrang friendly ng taong yan. Okay, isa pa. Si Merk at si MG, ang isa sa mga pinakatotoong taong nakilala ko sa social media. Hindi rin sila basura. Maybe si Merk, nagkaroon siya ng problema, pero hindi siya basurang tao. How dare you na sabihin yun? Sino ka? Dahil lang sa subscribers na mataas? Sino ka?
Wala kang karapatan. Pare-parehas lang tayong magugutom at tumatake. Paulit-ulit na ako dito. Hindi sila basura. Sa lahat ng pagtatanggol sa'yo ni MJ, tatawagin mong basura. Tatawagin mong basura. Very wrong ka dun. Very wrong ka dun. Tsaka may ibang mga chika pa. Kasi ang dami ko pang bala dito.